Hello mga kasabor! Dahil may mga binata tayong bisita, lutuan natin sila ng merienda. Kahit hindi naman sila nanghingi, masisipag kasi ang mga ito. Basta masisipag din ako magluto. Nagdaldal na ako, hindi ko pa pala nasasabi kung ano yung pangalan ng aking merienda for the day. Ano pala siya, yung banana with cheese filling. Una kong ginawa ay maglaga muna ako ng saging. Pinili ko yung hinog na para mabilis lang siyang i-mash. Matagal na talaga pumapasok sa isip ko na gumawa nito, kaso lang ay wala pa talaga akong budget. Ngayon kahit pa paano ay thanks God meron kahit konti. Kaya ayan, igawin na natin. Dinamihan ko talaga yung nilaga kong saging kasi yung iba kakainin daw nila. Ayan na nga, malambot na ang ating saging. Binalatan ko na para naman madurog na siya. Sa dinami-dami ng merienda ideas na gawa sa saging, ito yung pinili ko dahil sa cheese. Mahilig kasi ako sa cheese at hindi ko masyadong paborito itong saging. I mean pala, ang hinog na saging. Gusto ko yung magulang lang siya talaga kasi masarap siya ilagay sa ginamos o sa tinabal. Yung pagdurog pala nito ay hindi talaga lahat totally sa akin, half sa isang binata. Dahil yung lakas niya ay mas makadurog sa saging kaysa sa akin. Aminin na kasi natin na pag tumatanda tayo, ang ating mga lakas ay nawawala rin. Maswerte tayo pag napapalibutan tayo ng mga masisipag at matulungin ng mga bagong henerasyon. Ayan na nga, nadurog na ang ating saging. Lagyan na natin ng mga sangkap. Harina ang hinalo ko dyan. Tapos nilagyan ko ng powder na gatas. Tsaka margarine yung ginamit ko kasi nga mahal yung butter, di ba? At tsaka asukal na pula ang aking ginamit ng pampatamis. Hindi ko masyadong nilagyan ng marami kasi nga matamis masyado yung saging na hinog. At dahil hindi masyadong matubig ang ating saging na nilaga, nilagyan ko siya ng konting liquid lang. Ganun naman pagtansya-tansya, di ba? Kailangan natin din sa magdagdag bawas para lang mapasarap ang ating niluluto. Dito nagpatulong rin ako magpamasa nito kasi para magdikit-dikit na yung ating iluluto. At syempre, pagtapos na tayo doon sa banana at flour mixture natin, ito na naman ang cheese ang ihiwain natin para ihanda na mamaya para sa filling. At ito na nga, bilug-bilugin lang natin ang ating mixture. Tapos, ayan, ilagay lang dyan. Ayan. Binilog ko na siya lahat para isang paghahanda na lang. At syempre, hindi mawawala ang ating itlog para pampakapit sa breadcrumbs mamaya. Alam nyo na naman yung gagawin dyan, di ba? Hindi ko nasasabihin. Naintindihan nyo naman sigurong rason bakit hindi ko pwedeng sabihin yung Tagalog noon, di ba? At ito na nga, lagyan na natin ng filling ang ating banana and flour mixture ng cheese. Nilakihan ko yung cheese slice ko para naman mas yummy kasi siya. Malinamnam yung cheese sa loob ng ating mixture. Masarap tong gawing merienda ngayong weekend. Lalo na ang mga bata ay nasa bahay, di ba? Alam niyo naman, mga bata mahilig sa cheese at medyo matatamis na mga merienda. At para sa atin naman na mahihilig sa kape, ay masarap din itong combination sa kape. Lalo na ngayon na mainit na hapon, masarap umupo doon sa labas ng bahay. Tapos ito kinakain natin at kasama ang kape, di ba? May quick bonding pa ang pamilya. At ito na nga, pinarol natin doon sa ating itlog at saka dito rin sa breadcrumbs. Kung gusto nyo ng extra crispiness, damihan nyo yung inyong breadcrumbs. Balutin nyo ng maigi para naman crispy talaga siya. Dahil nakagawa na tayo ng 6, ayan, iprito na natin siya. Pag kumulo na yung mantika, huwag nyo masyadong damihan yung apoy kasi para ma-take time yung pagkaluto niya, diba? At saka yung crispiness talaga niya ay sulit. Sa akin nga, dahil uling yung gamit ko, ay hindi masyadong ma-control yung apoy. Pero yung ginagawa ko na lang, ay maya-maya ko na lang siya ginaganyan, oh. Hindi pa talaga gumagana yung utak ko kung ano bang Tagalog ng ganyan-ganyan, oh. Yan, paki-comment na lang po kung anong tawag dyan. Basta, alam niyo naman siguro ibig kong sabihin. Hanggang sa maluto siya, ay huwag niyong tigilan yung gaganyan-ganyanin. Kailangan ko na yatang bumili ng Ilonggo Tagalog na dictionary, ah. O, ayan na. Lipat na muna tayo sa kabilang anggulo para makita nyo kung gaano ka-crispy at kasarap nito. Try nyo gawin para mapatunayan ko sa inyo na totoo ang sinasabi ko. Next time, gagawa ako nito uli. Ilalagay ko yung halayang ube na naman sa loob nito. Masarap siguro, no? At ayun, naluto na nga ang ating banana with cheese filling. Pinatulo ko muna bago ko ihain. Kasi wala akong paper towel na para ma-absorb yung mga mantika dito. At yun na nga, pagkatapos patuluin, nilagay ko na dito sa dahon ng saging para naman makatikim na ang lahat ng ating nilutong merienda. At ito na nga ang ating merienda for the day. Saging with cheese filling. Sarap. Dali na. Kaunta.